Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Pangyarihan, ikaw ang nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawa masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Matapos masakop ng Persia ang Babylonia, pinukaw ng Diyos ang kalooban ni Haring Ciro na nagpabalik sa mga Israelita sa kanilang bayan at nag-utos itayo ang templo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa. Pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinapadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang poot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon, winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Ano pat, ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang sa ang Babylonia ay masakop ng Persia. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persia, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persia. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa Kanya
ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babilonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yung dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig, na aliwin namin sila ng matamis naming tinig tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapiting sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Noong tayo'y lugmok sa kasalanan, ang Diyos ang unang kumilos para iligtas tayo. Binuhay niya tayo at pinangakuan ng kaluwalhatian ng langit. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, kundi ito ay dahil sa inyong mga gawa,
kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalagana ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Ikamo'y aking dirigin, ikamo'y aking susundin, ikamo'y aking tutukin, ikamo'y aking dirigin, ikamo'y aking susundin. Ikamo'y aking dirigin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa inang. Gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa buktong na anak ng Diyos. Ngunit hinahatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Nandito po tayo ngayon sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. At itong linggong ito ay tinatawag po nating Laetare Sunday. No? Or in English, ang ibig sabihin po ay to rejoice. Sa Tagalog ay magalak, no? O magsaya, o maging maligaya. At kung papansinin po natin, ang word na laetare ay hindi lamang ito ay tawag dito, ordinary word, but it's an imperative word. It is a command. Ito'y utos, ito'y sugo ng Diyos na lahat tayo ay magalak, maging masaya at maligaya sa buhay. Ibig sabihin po nito, ayaw ng Diyos na tayo maging malungkot. Pinapahalagan ng Diyos ang kagalakan, kasiyahan, kaligayahan sa ating buhay. At yun po ang kagustuhan ng Diyos, na tayo maging maligaya, masaya, at magalak sa buhay. Kaya nga po, napaka-successful ng tao, no? Dito sa mundo. Because man created a lot of means, no, para ang tao ay maging maligaya, no? I mean, man
has been successful in his goal to increase more pleasure in this world. Pleasure. But the problem is, nagkukulang tayo sa totoong kagalakan at kaligayahan sa ating buhay. There are more pleasures in the world, but lesser meaning of true joy and happiness in life. Kaya nga pumapatanong tayo, ang dami namang pleasures in life, pero bakit kulang pa rin? Kasi po, hindi natin hinahanap ang totoong kaligayahan at kagalakan. At alam natin na ang makakapagbigay lang po ng totoong kagalakan at kaligayahan sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating Diyos at ang ating Panginoon. So, that is why, nakakalungkot to imagine na mayroon akong mga kilalang tao, mga kaibigan ko pa, na lumilipat sila sa ibang sekta, sa ibang reliyon. Kasi sabi nila, ang boring ng Katoliko. Hindi masaya. Hindi ako na-entertain. That's the word. I'm not entertained. That is why I want to transfer to this kind of sect. Kasi dito may kantahan, dito may sayawan, di ba? Praise the Lord. Di ba ganon? Nakakalungkot isipin na ganon ang ating pagtingin sa buhay. No, there's nothing wrong in looking for happiness in life. That's part of our being human, no? That's part of our nature. Gusto natin maging maligaya. Pero napakababaw po na rason kapag ang kaligayahan, kagalakan na hinahanap natin ay ang panglabas lang po, no? The pleasure of the world. Gusto kong ma-entertain, gusto kong maging masarap ang buhay ko. Napakababaw. Bakit po nasabi kong napakababaw? Kasi ang mga kagalakan at kaligayahan na yan ay hindi magtatagal. At mawawala rin po. No? I tell you. Diba? All pleasures in this world are not lasting. That is why ito po ang imbitasyon sa atin ng Panginoon. Let us look for happiness that is lasting, that is true and meaningful. Hindi yung, gusto ko lang ma-entertain kasi nakakabigay ng kasiyahan sa buhay ko. So that is why, dear brothers and sisters in Christ, kung titingnan natin ang ating mga pagbasa, ano po ang pinaka-mensahe sa atin? Pinapaalalahanan tayo ng ating mga pagbasa na ang totoong kaligayahan, kagalakan ay idinudulot lamang ng Panginoon. No? Like for example, sa ating unang pagbasa sa ikalawaklat ng mga kronika, Second Book of Chronicles. Ano po ang sinasabi dyan? Ang mga prinsesa, ang mga hari, ang mga pari, at ang mga mamamayan ay naging mga taga-suway, mga traidor ng Diyos. Ibig sabihin, nagkasala. Ngunit, ang Diyos ay nanatiling mahabagin at maawain at mapagmahal sa kanyang mga tao. Yun. Ang Diyos ay maawain, mahabagin, mapagmahal kahit paulit-ulit tayong nagkakasala. At ganun din po ang pinapaalala sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, the Ephesians. Sabi niya dito, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Di ba? St. Paul reminding us, napakasagana ng habag at awa, pag-ibig ng Diyos. Di po ba? Kapag alam natin sa sarili natin, sa ating pananampalataya, that there's somebody
na handang patawarin tayo at laging umiibig sa atin at pinipili tayo kahit tayo ay minsan ay nagkukulang at nagkakasala sa Kanya. Yan po ba ay isang napakalaking rason upang tayo'y maging magalak at maging masaya sa buhay. Ibig sabihin po, hindi tayo nag-iisa. Nandyan ang Panginoon. At ganun din po sa ating Ebanghelyo from the famous Gospel of John, chapter 3, verse 16. Ano po yun? John 3:16. For God so loved the world that He gave us His only begotten Son. Yun po ang mensahe ng Ebanghelyo. Reminding us all, mahal tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos at patuloy tayong iniibig ng Diyos. Napaka sarap pakinggan kapag mayroon tayong taong naririnig na pinagsasabihan tayo, iniibig kita, minamahal kita. Di ba? At gayon po ang mensahe sa atin ngayong linggo. Pinapaalalahanan tayo na iniibig tayo ng Diyos. At ito ay isang napakahalagang rason upang tayo maging magalak sa ating buhay. That is why, if we try to ask, why is the cross, is the ultimate symbol of Christianity and not the heart? Bakit po ang cross at hindi ang puso ang simbolo ng Kristyanismo? Kasi sabi daw, the heart stops beating, but the man on the cross does not stop loving. Hindi tumitigil si Kristo, ang ating Panginoon, sa pagmamahal sa atin. That is why, dear brothers and sisters in Christ, sa pagpapatuloy natin sa misang ito, mahalaga na isipin natin sa ating buhay araw-araw na hindi tayo malungkot. Kasi meron tayong Diyos na handang magmahal, handang umibig, at handang magpatawad palagi sa ating buhay. Meron tayong Diyos na pupuntahan kung tayo man ay nalulumbay at nalulungkot at nawawalan ng pag-asa. Nandyan siya palaging nag-aantay sa atin. Sabi pa nga ni Pope Francis, let us not get tired of asking for forgiveness to God. Why? Because God does not get tired of forgiving us. Hindi po napapagod ng Diyos sa pagpapatawad sa ating lahat. At yun pa lamang po ay isang napakalaking rason upang tayo ay maging galak, maging masaya sa ating buhay. My last point is this. We heard about the word laetare, a Latin word. But we can also connect this to another Latin word, and that is ovare. Ibig sabihin po ng ovare is to triumph. At sa Tagalog is magtagumpay. Huwag nating kakalimutan na gusto ng Diyos na maging matagumpay tayo sa ating buhay. Hindi lamang maging successful, to have a lot of money in life, but maging matagumpay tayo sa ating pag-ibig, sa ating laban against sa ating mga kasalanan, sa ating mga kahinaan. Maging triumphant, maging matagumpay. Kasi alam ng Diyos, kapag tayo nagtagumpay, nandun ang totoong kagalakan. At alam natin na sa lahat ng tagumpay natin sa buhay natin, nandoon ang Diyos. Siya mismo ang nagbibigay ng tagumpay sa ating buhay. Siya lamang ang makakapagbigay ng totoong tagumpay sa ating buhay. At kapag ang tao ay matagumpay sa kanyang buhay, nandoon ang totoong kagalakan. Amen. Magsitayo po tayo. Sabay-sabay po tayo, sumasampalataya. Ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos,
Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalanan ang krus ni Jesus. Ito rin ang tanda ng dakilang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na tagapagligtas natin. Sa bawat panalangin ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan ay manatiling buhay na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sundan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang liwanag ni Kristo at maglingkod sila ng may malasakit at pagkalinga sa maliliit ayon sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tagapagpahayag nawa tayo ng magandang balita upang lalo pang dumami ang sumasampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pawiin nawa ng Panginoon ang puot sa ating mga puso at ang karahasan sa kapaligiran upang maibalik ang tunay na kapayapaan at katarungan sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng ating paglingap, madama nawa ng mga may sakit at nagdurusa ang mapagmalasakit na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, nais mong tumanggap kaming lahat ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kaming laging makasunod sa iyo upang matupad sa amin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang may dangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at may dulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming pusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamiyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalaw sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng ating kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Manatang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa lukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kamiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kasalanan ng
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsilahod po tayo. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagapukpok at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos, at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria.
At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiko kayo samantalang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan sa pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan kahit sa krus siya'y mamamatay at ngayon siya ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.